Good morning guys. Today is 22 June 2026 and time check natin is 5:05 ng umaga. Konting washing lang muna bago pumasok sa trabaho. Today ay magpupunta kami ng HR dahil we reach at the age of retirement. I'm already 63 and ayun guys, happy naman ako at na-reach pa natin ang ganitong edad at very healthy pa rin. Happy naman ako at very thankful sa ating Panginoon dahil na-reach pa natin ang ganitong edad. Wala pang maintenance and any kind na gamot na iniinom. Malakas pa rin ang ating pangangatawan. Actually, sobrang bilis pang maglakad. Yan, kitang-kita nyo naman. At today, i-share ko sa inyo ang aking araw-araw na ruta papasok ng trabaho. Ito yung aking dinadaanan for 22 years. Dito nga pala kami nakatira sa Alcor, Qatar. Mga 50 kilometers siya from Doha. And 35 kilometers naman kami from Ras Laffan Industrial City. Marahil sa mga susunod kong video ay papakita ko naman sa inyo ang aming pamamasyal sa Doha City, Doha, sa Souq Waqif, mga market sa Doha at sa iba pang mall. Pangsamantagal ay pag-usapan muna natin itong aming retirement. Guys, medyo masakit din pala pag alam mong retirement mo na, alam mong may dati kang mga pinapasukan from Sunday to Thursday, and then sabi ka rin mag-day o pagdating ng Friday, Saturday. So ganun pala ang feeling. Iba pala yung alam mong pagdating ng umaga may alarm clock ang inaasahan, pagkatapos ay maliligo ka, magbibihis, papasok sa umaga, at nakakamiss yung ganong sitwasyon. Pagdating mo doon sa office ninyo ay mamimiss mo yung pagkakape nyo sa pantry, tapos ay pagdating nagsaktong oras na 6 o'clock ay maglilibot ka na sa mga plant rooms, magre-reading ka ng mga parameters. Pagkatapos nun ay maghihintay ka na ng mga home care. Doon sa trabaho ko, home care ang hinihintay kong dumarating para mag-withdraw ng mga oxygen, kung anong gas ang kailangan nila. Hindi ko alam kung nabanggit ko na sa inyo na sa ospital ako nagtatrabaho. Ang trabaho ko ay medical gas technician. Ako ang sisituit na ample yung supply ng medical gases tulad ng oxygen, carbon dioxide, nitrous oxide at kung ano pang Entonox, mga ganyan. Yung relative gases na ginagamit sa ospital. Ako ang nag-repair ng mga terminal unit nila. Ang
supply kasi ng gases sa ospital ay puro nakalinya ng by piping na. So nasa bedhead unit na nila, yung mga gases na kailangan nila, isasaksak na lang nila yung kanilang mga ventilator or yung kanilang mga mask na kailangan. What a foggy morning. Napaka-foggy pala ngayong umaga. Palagay ko ito hanggang doon sa ospital na. Ang kapal ng fog. So guys, I hope you will follow our adventure soon pagdating namin sa Pilipinas. At gagawin natin yung Philippine Loop. So ang itinerary namin, palagay ko mauuna yung Luzon Loop, pero every province talagang sasaliksikin namin lahat, and every island din na pupuntahan namin, ilulup din namin para maipakita namin sa inyo, ma-share namin sa inyo yung aming adventures. So dito naman sa aking dinadaanan sa ngayon, wala namang masyado makita dahil foggy nga. And besides, talagang open area lang itong aking mga dinadaanan na to papuntang ospital. At guys, to give you an idea sa population ng Qatar population 2026 ay 3.37 million lang. Ganun kadami, and 75% ng populasyon ng Qatar doon sa 3.37 million ay 75% ay mga lalaki, male, kasi maraming worker dito. And ang Pilipinos natin, ang mga Pilipino dito ay 250 to 300,000 lang. And yung lokal dito, ang population nila ay 10% lang ng total population. Ganun lang sila kakonti, kaya nagpaparami pa sila ng gusto. Ang pinakamarami dito ay Indian nationals, follow yung ibang mga national ng Pakistan, Bangladesh, Nepal. So malapit na tayo, nandito na tayo sa kanan. So palagay ko walang pagkakataon maipakita ko sa inyo yung aming hospital kasi foggy. Siguro mamayang tanghali iikot ko na lang kayo. For the meantime, parking na muna tayo. Sorry guys, maingay kanina. So ito yung sa CSSD yan, compressed air, yung dalawang compressor na yan. Ito ay for medical air, 4 bar. Yan, puro nakalink lahat yan sa ano. Ito, magkakalink sila. Ito yung surgical air naman. Surgical air, ginagamit sa operasyon. Yung mga air tools nila, yung pangbiyak ng bungo. Tapos yan naman yung vacuum. Ito yung vacuum machine. Sa buong hospital ito ang gamit guys. Ito yung aking plant room. Sa kabila nito, ayun naman mga backup nya na nakalagay sa cylinder. So yun lang. Hello guys. Now, napakainit na. This is my last day dito sa trabaho.
Pero talagang ganon, when you reach at this age, talagang walang forever. Walang forever sa trabaho. This is the end of my contract, kaya eto na, masyal na lang kaya siguro pagkatapos to. So pakita ko lang sa inyo, share ko sa inyo itong aking hospital na pinagtrabahuan. I work here in this hospital for 22 years. Ito yung aking araw-araw na dinadaanan. Ito yung aking araw-araw na iniikutan itong hospital na ito. I worked for 22 years. And now, in this so ngayon, kami talaga yung nakasaksi sa pag-asensyo nitong Doha, Qatar. Although wala ako sa Doha ngayon, ito ay Al-Khor, Qatar ang lugar na to. Al-Khor Hospital ito. Ayan. I'm working in the engineering department sa medical gas ang trabaho ko, yung pediatric, nandun yung dialysis, ito yung entrance ng emergency, at ito yung outpatient department. Pero konti na nga ang pasyente ngayon kasi may bagong hospital na naman kami doon sa may Telbek. Ayun, no, simula nung magkagyera, alam niyo naman, parang hindi na makabenta ng langis itong Qatar. I mean, yung kanilang LNG is natenga na rin kasi sarado ang Strait of Hormuz. Porque yung mga barko nila dyan sa loob, hindi sila makabenta. Alex na ngayon. Sarado ang Strait of Hormuz. May additional pa na this week lang nangyari yung sumabog yung ginawa ng JGC. Barsan factory startup na sumabog. Parang 80 ang missing, tapos 54 lahat yung casualty nila. For 22 years kami yung nakasapul ng mga pangyayari dito. Actually, nung dumating kami dito 2004, wala pa to. Kahit yung mga poste ng ilaw na to, wala pa. Yung mga ganda nilang highway, wala yan. Salumpungan pang karsada dito noon. So ngayon, ang lalapad ng highway nila. Ang ipinuhos ng Qatar dito, nung magsimula yung World Cup, FIFA World Cup 2022, binuhusan nila ng $220 billion itong Doha, Qatar, para gumanda nila yung stadium na pinagawa nila dyan na puro world class. Isang bilang kaganda, pati yung metro rail. Although dito sa Panting Al-Khor, which dito ako nagtatrabaho, ay mapababa pa naman ang mga building dito, hindi tulad sa Doha.
tataas ng mga building, yung mga high-rise na. Ito yung northern part ng Angkor. Bali 35 kilometers lang kami. Layo namin sa Raslapan Industrial City. At yung mag-start yung World Cup, andito lang din sa Angkor yung statue na ginamit sa startup. Pati yung closing ceremony nila, dito pinanap yun. So, tumagal tayo ng 22 years dito kasi alam niyo naman, hindi tayo makaalis sa comfort zone natin. Ang ganda rin kasi ng pasweldo nila dito. Pareho lang ng sweldo ng nasa sweldo natin, kaya hindi tayo makaalis-alis. So ngayon siguro ito na yung pagkakataon naman para aging na rin naman ako. Senior citizen na. Ano tayo? Pasyalan lang tayo. Magbubuo ako ng camper van ko dyan sa Pilipinas. Pamamasyal kami dalawa ni Mrs. Gagawin natin yung Philippine loop na matagal natin pinapangarap. So, sana maging maayos. Meron kaming lumang camper van doon na 40% na rin natapos. Totally natatapos talaga dahil marami pang kulang sa solar, kulang sa aircon, makakabilis pa lang sa loob ang nagawa at saka yung bed niya, pero okay lang. Tapos din yan, bagong pintura na rin siya, bago na rin mga gulong, although gusto ko papalitan na mas malaking gulong. Pa rin tayo ng motorbike na isasabit sa likod. Magiging iba na yung ating atmosphere, magiging iba na yung ating mga kabarkada din pagdating sa Pilipinas. Magiging ibang lubra. So ganito lang dito guys, ganyan palang kabababa ang tingin dito. Iba yung katulad nung sa Doha. Ito yung northern part ng Angkor. Northern part ng Doha ay binang Qatar pa lang. Yung northern part niya. May tatlo namang mall dito, although hindi naman kalalakihang mall, maliliit lang. Ito yung Safari, yung Al-Sar at saka kaninang umaga, yung pagpasok ko ay napakapalampag. Kaya pagpasok ko, ibig na maipakita ko sa inyo ay hindi ko na ipakita dahil ang kapalampag, walang makakita sa mga gilid. Almost 10 meters visibility lang. Ngayon naman tanghali na, ang init-init naman. Bali kahapon lang nag-umpisa yung humidity rito, yung humid. Tapos tumaas yung humidity bigla. Day before yesterday, dry pa yung weather. Ito na rin ang McDonald's dito sa area na to. Domino's. Ang kabayan. Din dito hypermarket. So dati dito ang kumakaliwa sa intersection na ito, lapit na lang kami dyan, pero ngayon doon ako dumadaan sa kapila. Susunod na intersection kakaliwa na ako. Yan yung Angkor Mall.
So, yung susunod na segment siguro nito ay siguro bago kami umalis ay simula sa bahay hanggang airport naman yung aking ipapakita sa inyo. Toyota Visa. Yan yung Almada. Toyota yan. So sad na magkakahiwalay na kami ng aking sasakyan. Pamimigay ko na lang ito. Ano naman yan? Konti problema lang yung kanya upper arm. Pero bahala na yung pagbibigyan ko kung pagawa pa nila to. Pero pag papagawa pa nila to, i-restro pa ulit nila to. So, itong huling mga taon na to, sinamahan na rin ako ni misis ko dito sa Qatar. Kasama kami. Family status din naman ako dito. Ever since nadala ko na rin dito yung dalawang anak ko. Pasin ko na rin. Pero kasi may mga sariling tapos na rin naman sila ng pag-aaral. Sarili na silang buhay. This is where we live. Nakita nyo na to siguro. So ako lumabas kami ng umaga. So, mabay na. Ngayon ulit.